May nag-leak nga daw na phone call eh. Tinawagan nga daw siya eh. Tumawag lang, paano ako? Pinuntahan ako. Personal akong pinuntahan para personal na ipadala ang mensahe sa akin. Na ano? Ayan. Bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Napakainit po ng bangayan ngayon ng mga politiko at mga alipores nila tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sing-init ng ulo ng mga Filipino na dumoble ang babayarang bill sa Meralco. Sing-init din ng himutok at sama ng loob ng mga motorista at nagpapakarga ng gasolina at diesel dahil sa taas ng presyo ng mga ito. Sing-init din ang ulo ng mga gumagamit ng LPG na tipid na nga ang niluluto at di na malaman kung paanong pagbabudget ang gagawin ay napakataas din ng presyo nito. Sing-init din ng panahon, literally natin ngayon, na umaabot na sa 45 degrees Celsius sa ibang lugar o baka mas mataas pa. Uso ang maiinit ang ulo ngayon. Di nyo ba napapansin? Pansinin nyo. At napapansin nyo rin ba na walang kamalay-malay ang kapatirang INC na sila ay nakakaladkad sa walang kwentang usapang politikal sa pangunguna ng mga oportunistang politiko at mga supporters nila. Sa paanong paraan, ayan, nakikita nyo, nababasa nyo naman po, hanggang kaapu-apuhan daw ng mga politikong boboto. Ulitin natin yon. Politikong boboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay iba-blacklist ng INC sa 2028 national election. Meaning, hindi iboboto. Wow! Eto pa, INC to blacklist. Ganun din ang gustong sabihin. May nabasa naman ako na may nag-leak daw na tawag o call mula sa INC. Ganun nga daw ang sinasabi. Nag-leak? Ganon? Parang script sa spy movies. Sana ay gasolina ang mag-leak para makaigib. Sino kaya ang nag-leak? At sino yung chismosa na nakasagap nung nag-leak? Pinaamin ko si Kadam yan, hindi raw siya eh. Mangitiman daw at mangisay, bumula ang bibig ng lahat ng politiko ngayon. Hindi daw siya may gawa nun eh. May napanood naman ako mismo na may tumawag daw sa kanya mismo na pamunuan daw ng INC sa Diliman. At pinasasabi sa kanya na warningan daw ang mga kongresista na ganun nga, iba-blacklist daw sila kapag bumoto sila sa impeachment ni Vice President Sara. Wow, para siyang tagapamagitan. Mediator ba? Tagapamagitan sa INC at sa mga mambabatas. So kung wala siya ay walang chance ang INC na maipadala ang gayong mga mensahe kung totoo man sa mga dapat makaalam nun. Ganun ba yon mga kapatid? Meron nga bang ganon na mensahe ang INC na brinodcast sa social media na mga taong wala namang kinalaman sa iglesia? May ganon ba mga kapatid? Kumusta po kayo? Sina Ewan at Jordan family dyan sa Marinduque, si Rebecca Aure dyan sa lokal ng Camarin, Caloocan North, at si Danilo Jr. Cantor at ang mga kapatiran dyan sa lokal ng Kulyat, Gimba, Nueva Ecija. Tama po ba ako mga kapatid na chismis lang yan? Yan, yung nakikita nyo. Wala ako sa posisyon at karapatan na idinayan o patotohanan. Pero maniniwala lang ako dyan kung ang opisyal na tagapagsalita ng INC na si Ka Edwil Zabala ang magsasabi niyan. Pero kung sino-sino lang dyan, chismis lang yan. May nag-leak nga daw na phone call eh. Tinawagan nga daw siya eh. Tumawag lang, paano ako? Pinuntahan ako. Personal akong pinuntahan para personal na ipadala ang mensahe sa akin. Na ano? Ayan, disconnection notice ng Meralco. Kumbira, the very day after mag-announce ang Department of Energy sa pamamagitan yata ng ERC, Energy Regulatory Commission, na pwedeng staggered, uhulugan ang pagbabayad ng bill sa Meralco, ay agad akong pinadalhan nito. Ganyan tayo sa Pilipinas, anak ng buhay, ano.
Baka naman sabihin ng iba na totoo yan kasi hindi nga pinasisinungalingan ng INC eh. Nababasa naman ng INC yan eh. Updated sila sa social media eh. At kung ano-ano pang eh. Sabi po ng isa ay, silence means yes. Wow, ang saya-saya. Ang tanong ay papatulan ba ng INC ang ganyang mga bulagas? Mababaw po eh. Kung ako man sa INC, ano naman mapapala ko sa ganyan? Sino ba nagpapakalat niyan? Sino naman ang tinatalaban? Bahala sila sa buhay nila. Sasayangin ba ng INC ang panahon nila dyan? Walang panahon ang INC sa ganyang mga bagay. Tiyak na sang-ayon dyan si Sara Ocomen na nandyan sa Hong Kong sa lokal ng INC dyan sa Wan Chai. At maging si Ernie Opalia at ang kapatiran dyan sa lokal ng Talugtog, Gimba, Nueva Ecija. Happy 75th year anniversary po sa kanilang lokal. Busy po ang kapatiran sa maraming gawain para patulan pa nila yan. Gaya ng ebanghelisasyon, misyon, propaganda, lingap sa mamamayan. Yung care for humanity. Pagsamba, pagtatayo ng kapilya, alam naman natin yan. Gaya nitong nasa Tandang Sora. Abay papalitan pala ang kapilyang ito ng mas malaki. Ganun nga po ba, mga kapatid? Maganda pa naman. Mukhang bago kung tutuusin, pero dahil masikip na masyado ang sukat nito sa dami ng kapatirang sumasamba dyan ay goodbye na, ganun po ba yon? At ito na ang ipapalit dyan, ang layo ng diferensya sa laki, sa ganda at sa pagiging modern. Maging itong nasa Kainta, di ba sa nakaraan ay finiture natin yan, na yan ay for demolition na dahil papalitan na ng bago. Ito po ang ipapalit nila dyan. Nakikita nyo ba ang napakalaking pagkakaiba? Napakalaki po ng kapilyang itatayo dyan. Congratulations po mga kapatid dyan sa Kainta. Sa ibang lugar pa ay nagkakasabay-sabay ang construction ng kapilya. Ano pa ang oras ng kapatiran sa walang kwentang politika at mga isyu nito? Sige nga po. Provided po na totoo itong nababasa nyo, kunwari, totoo ito, masisisi nyo ba naman ng INC? Ang hirap kausap ng mga mambabatas natin, lalo na yung may mga personal na agenda sa pagsusulong ng impeachment. Noon pa man hanggang ngayon ay malinaw ang stand ng INC. Sa nauunawaan ko at sa nauunawaan din ninyo, matatalino po kayo. Hindi tutol ang INC sa impeachment. Proseso ng demokrasya yan. Paraan yan di ba? Para papanagutin ang dapat managot. Pero, hindi ito ang tamang panahon para dyan. Yan ang sinasabi nila. Wala sa timing. Sabi nga ni Ping Lacson, kung narinig niyo yung sinabi niya, may right time for everything. May tamang oras sa bawat bagay. Sana ay naintindihan niya yung sinasabi niya. Lalo na ngayon sa dinaranas ng bansa natin na krisis pang ekonomiya, ang kailangang i-address o harapin at solusyonan ay ang pang-ekonomiyang aspeto. Yung mga nagsusulong ng impeachment ay politika ang laman ng kokote. Ang yayaman kasi. Hindi ba ramdam ng mga politikong ito ang paghihirap o mas lalong magandang sabihin ay lalong paghihirap ng bansa natin? Napapanahon na ba na unahin ang impeachment? Di ba't mas maganda na unahin ang pagpaplano at pag-uusap, pagbabalangkas ng mga batas na magpapagaan sa dinaranas ng ekonomiya natin? Sinasabi nila na dapat papanagutin ang bisi sa mga kasalanan niya, gaya ng ipinupukol nila. Ito ba ang tamang oras? Nagnakaw siya sabi ng mga nag-aakusa, mabigat na kasalanan sa bayan yon. Paano yung pagpapanagot sa mga utak ng nakawan sa flood control anomalies? Kung bigat ng kasalanan sa bayan ang uunahin, alin ang mas mabigat? Yung trilyong nakawan o yung daan-daang milyon na nakawan? Nasaan ang konsensya ng mga ito? Impeachment ng Vice President? Ano ang mapapala ng bayan dyan? Pagka ba natanggal sa pwesto ang bise, ay may kakainin na ang nakararaming mahirap na Pilipino? Magmumura na ba ang mga bilihin? Bababa na ba ang presyo ng petrolyo? Makakalikha na ba tayo ng trabaho para sa milyong naghahanap nito? Titino na ba ang sistema ng edukasyon natin sa pangunguna ng maalamat na DepEd na sa bawat pagsisimula ng school year ay bago ang sistema na gustong pairalin? Kaya ang mga guro ay hiluwi.
hindi na mamaster ang kahit isa sa mga ito. Ganon, yun kayang trilyon na ninakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng salot na flood control projects ay maibabalik ba sa mga Filipino? Kung oo ang sagot ay i-impeach natin ng BC. At kung sino pa man dyan na impeachable official, now na, ngayon na. Parang ganyan lang naman yan eh. Maraming dapat unahing problema na may direktang koneksyon sa kumakalam na sikmura ng masang Filipino. Ang inuuna natin ay yung personal na laban natin. Bakit personal? Sa totoo lang po, sino lang ba ang makikinabang kapag nawala sa eksena ang bise? Sila, na mga kalaban niya sa politika na pumoporma na para sa 2028 national election. Tiniksalalamunan nila si Vice President Duterte. Sa survey, sino ang nakalalamang? Si Vice President Sara. Malayong di hamak yung sumusunod. Kung ikaw ang may balak na tumakbo, di ba gagawa ng paraan ang mga kaalyado mo at ikaw mismo? Simple, di po ba? Sabi nga sa kasabihan, we were not born yesterday. Alam na natin yan. Alam yan ni na Francisco Ordenesa at ng kapatiran dyan sa lokal ng Sentro Lagtang, distrito ng Cebu City at maging si Lino Suyaw at sila na nandyan sa lokal ng Haro, distrito ng Iloilo South. Alam din natin na wala sa panahon, wala sa timing na gumastos ang gobyerno natin ngayon. Ang marapat sa panahon ngayon ay kumikita, magkapera. Magkano ang gasto sa impeachment ayon sa Tandya? 27 million pesos o baka mahigit pa. Baka mali ang narinig kong figure, baka mas mataas pa doon. Gagastos ang taxpayers ng 27 million para sa impeachment sa panahong hirap na hirap ang bansa natin? Ganun ba yun? Tama ba yun o mali? Kayo ang humatol. Paano naman maaaring kumita ang gobyerno sa panahong ito liban sa mangutang? Usigin yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan ng halos trilyong piso. Obligahin na ibalik sa kaban ng bayan ang ninakaw nila. Trilyon ang kikitain ng bayan. Sa impeachment, magkano ang kikitain? Wala. Gastos. Pag pinabalik nyo kay Vice President Sara, yung sinasabi nyo na ninakaw niya, halimbawang na-impeach siya, magkano ang babalik sa kaban ng bayan? Daang milyon? Daan-daang milyon? Ano ang unahin yung maibalik sa kaban ng bayan ng bansa sa panahong nangangailangan tayo ng pera? Ang init nyo sa daan-daang milyon, ang lamig nyo sa trilyon. Libang kasapakat kayo sa trilyon. Sino nga ang nagpapakalat nito? Hindi mga INC, mga kababayan. Alangan namang itong si Silver Linas, nananahimik siya. Ano sabi niya? Shout out daw sa lokal ng Coronadal City, distrito ng Coronadal City, dyan sa South Cotabato. Dalawang bagay lang naman yan eh. Una, yung mga ayaw na ma-impeach si Vice President Sara, baka supporter sila ng Vice President, sinasangkala ng INC. Pangalawa, mga galit sa INC, gustong siraan sa mata ng publiko ang iglesia. Natural, pag ganyan ang balita, ay tuwan-tuwa ang mga supporters ng VP at galit-galita naman ang mga kalaban niya. Masama ang tingin sa INC. Naku po, mga kababayan, dapat nating maintindihan na kung meron mang pinapangalagaan ng INC at pakamamahalin at ipaglalaban hanggang may buhay ay ang iglesia mismo at ang kapakanan ng kapatiran at ang malayang pagsasagawa ng mga gawaing panrelihiyon nito. Hindi ang sinumang politiko, paulit-ulit yan na sinasabi ng INC, na sa pagsasakatuparan nito ay tinitingnan din nila ang kalagayan ng bansa natin. Hindi nyo lang alam na laman ng mga panalangin ng INC kapag sumasamba na maging maayos ang bansa natin. Na gamitin ng mga lider gobyerno ang tamang paraan ng pamamalakad dito. Na mangyari ang kalooban ng Diyos sa bansang ito, anuman yon. Pakinggan nyo ang panalangin ng iglesia. Maririnig po ninyo. Kasama sa mga nananalangin ng ganyan, sina Bernardo Sumaya ng lokal ng San Manuel, dyan sa Urdaneta City, Pangasinan. Si Hob Cabana at ang mga kamang-aawit niya dyan sa lokal ng Kapalonga, distrito ng Camarines Norte. Maging ang mga kapatiran sa ibang bansa ay ganyan din.
ang panalangin saan man sila naroon ay maging maayos at malaya sila sa pagrerelihiyon gaya ng lokal nila dyan sa Toronto, Canada na pinababati ni Carmelino Giao at dyan sa lokal ni Marilyn Valiente sa New Territories, distrito ng Hong Kong. At kasama sa panalangin nila ang Pilipinas dahil alam nila ang mga problema dito sa bansa natin na karamihan ay kagagawan ng maraming politikong pasakit. Never po o hindi kailanman ipapanalangin ng INC na wag sanang ma-impeach ang Vice President o sino mang ewan dyan. Never nyo maririnig yan sa ministro o sino mang kaanib na nagpipray. Lord, wag po kayong pumayag na ma-impeach si VP Sara. Kasi po, love na love namin siya eh. Sus Mariusip, wala pong ganon. Napaka-basic nito mga kababayan. Common sense lang to eh. Parang ganito. Masama bang bumoto para sa impeachment ng VP? Eh kung yun ang konsensya ng mambabatas, eh karapatan niya yon, di po ba? Walang masama doon para sa akin. Sa kabilang banda, masama ba na hindi bumoto sa impeachment ng Vice President? Ganun din po ang sagot. Sila ang nagsasabi na conscience vote daw yung pagboto at hindi pagboto sa impeachment. Karapatan nga ng bawat isa. Paano namang magagalit ang INC sa ganyan? At madadamay pa ang mga susunod na lahi? Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. Eh kung balasubas yung parent na politiko at matino naman at makatao ang anak, di mo iboboto ang anak dahil sa talipandas niyang magulang? Ganun po ba yon? Simple, di po ba? Hindi ko sinasabi na kasalanan ng politiko para sa INC kung boboto siya ng pabor sa impeachment. Walang ganung sinasabi ang kapatiran. Halimbawa ay si Kana Miyari. Ang sinasabi lang niya ay shout out sa lokal ng Talisay City, Negros Occidental. O 'di ba? Ang layo. Si Juliet Ehipto, ganun din. Simple lang ang gusto. Ang i-shout out natin ang Ehipto family diyan sa Sanito Extension Distrito ng Zamboanga, Sibugay. Mga kababayan, ipanalangin po natin ang bansa natin na maligtas sa kapahamakan. Wala tayong maaasahan sa mga investigasyon na isinasagawa ngayon sa mga kurap. Ang mga politiko natin ay may mga pangarap. Ipanalangin natin na masama naman tayo sa pangarap nila. Maambunan man lang tayo ng mali-maletang pera.